1, 2, 3! Yan, maraming salamat po sa Diyos. At back to you po, Kuya and Ate. Salamat sa Diyos, sa Sarangeo, salamat sa inyo. Pagbati po sa lahat ng mga nagdiriwang rin ng kanilang Sabbath anniversary. Sis Nina Bascon, yan, happy Sabbath anniversary. At binabati ko rin yung isa sa aking anak, si Sis Arigel. No? Salamat sa Diyos sa isang panibagong taon na kaloob at samahan nawa kayo ng Panginoon. Ganun din, shout out po sa lahat ng mga April celebrants. Yan, yung mga nagdiriwang ng kanila pong Sabbath anniversary sa buwan ng Abril. At ganun din kay Hermanita Ana Victoria Heredia from Quito Sur, Ecuador. Kay Little Sister Yuan Mandap ng Costa Rica. At ganun din kay Little Sister Sofia Daniel and Sister Carla. Umabati si Brother Joven. At ganun din, happy Sabbath anniversary kay Brother Antonio siguro, Brad Manny, Sis Rose, at Brother Harry Ilahi. Happy 22nd Sabbath anniversary kay Sister Judith and Sister Gina Valencia. At dalangin po namin ang lahat na mabuti para sa inyo. Kasama po kayo sa aming mga pagdaing sa Panginoon. At ang kapatiran ay tulong-tulong pa rin naman sa pagdaing at paghingi ng awa, lalo na para po sa ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman. O yung mga nag-greet kanina na mga kapatid, binabati din po namin kayo. Sigurado ba kayo nakapagpa-check up kayo sa mga doktor natin? Kasi mukhang humihingal kayo, baka may problema puso nyo, ha? Oo. Andyan po yung ating mga kapatid pa na doktor. Makakonsulta kayo pa rin, ano? At salamat sa Diyos dahil sa loob po ng ating, actually bago pa po ay yung ating SPBB, nag-umpisa na yung ating pong yung Brethren Day natin, yung ating pong patuloy na ginagawang medical mission para sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. At ganoon din dito, sabayan din po sa tulong at awa ng Panginoon. At sana, kagaya ng ating laging ipinapaalaala, mas mabuti po yung naaagapan. Kaya po ginagawa natin po na ang ating mga kapatid ay maikutan kahit na paano yung mga takot magpa-check up ay ma-encourage po natin. Kasi kung minsan ayaw nila malaman, pag tinanong mo, wala po ba kayong maintenance? Wala po eh. Bakit po? Hindi po. Wala naman. Hindi po ba kayo high blood? Hindi po. Nagche-check naman kayo. Yun lang, hindi naman nagche-check. Kaya siya walang high blood, di niya sinecheck ang blood pressure. Kaya siya walang diabetes, hindi niya sinecheck ang sugar. Lalo na po ngayong panahon natin, yung mga umiidad ng 40, lalo na pataas. Ayaw man ninyong amining 40 pataas na tayo. Kami po kasi mga pa-senior na po kami. Talaga pong may pangangailangan po ng tayo po ay matitignan. Kahit na minsan akala natin wala tayong nararamdaman. Kaya po ginagawa natin yan na sa iba't ibang dako, sa tulong din ng ating mga kapatid sa ating health ministry, yung ating mga kapatid na doktor na nagbibigay ng kanilang panahon para po makaikot sa ating mga kapatid, ay ang ating po namang mga kapatid ay mapagsilbihan sa pamamagitan ng mga bagay na ito na alam ninyo po, yung laging prevention, mas mainam po eh. Minsan iniiwasan mo yung gastos kaya ayaw mo magpa-check, hindi natin nare-realize, mas lumalaki yung gastos pagka po mas malaki na yung problema natin. Kaya po, binibigay naman po natin yung mga libre pong serbisyo na yan para naman po hindi na madagdag doon sa mga expenses po natin. At ganun din ngayon pong panahon na mayroong mga krisis, kagaya po niyan, ay sinisika po natin sa iba't ibang mga lugar. At ganun din po dito sa inyo, mga kapatid, sa South Korea. Sana ay alalayan natin ating mga kapatid. Tignan po natin sila, yung mga nasa lokal po ninyo. Baka minsan merong hindi lang dumadaing pero kailangan po ng ayuda. Dahil alam naman po ninyo, pag tumataas ang presyo ng bilihin, ay grabe na ho ngayon yung gasolina at saka diesel. Sa atin sa Pilipinas, mahigit 100 piso na. Kung maalala ko, noong aming kabataan, ang
ang 1 litro po ng gasolina noong panahon na yun, 3 piso lang. O, pagka umabot po ng 350, nag-wewelga na. Isipin po ninyo, no? Ang baon noon sa eskwelahan, pag may piso ka, big time ka. Oo, kasi ang ice drop po na special na may munggo sa ibabaw, 15 centimos lang. O, ang isang platitong pansit ay 30 centimos lang. O, kaya po, ibig sabihin, talagang ngayon po, minsan ang sabi nga nila, tumataas ang bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo, hindi naman nababago. Kaya talaga pong kailangan sa mga panahon lalo na kagaya nito ay magkaroon tayo ng patuloy na pag-aalalayan. At ito ay sinisikap din natin lalo na yung mga senior na, yung mga 60 years old, pataas, 70, pataas na mag-isa sa buhay, yung mga hindi na rin po kayang maghanap buhay na mga kapatid natin, ay higit nating maalalayan. Kaya tuloy-tuloy din po nung nag-umpisa ang atin pong Seniors Day, ay tuloy-tuloy po ito na ating sasagawa. Abangan niyo po yung mga announcement para sa mga senior. Yung mga magsi-senior pa lang, alalayan naman natin yung mga senior na dahil kung loloobin ng Diyos at tayo naman po ay makakapagpatuloy pa ng buhay sa mundo, magiging senior din kayo isang araw. Ganun lang naman po yun, mga kapatid. Kaya sama-sama pa rin tayo. Patuloy po ang atin pong paglilingkuran ng mga magkakapatid dahil ito po ang isa sa mga layunin, bakit may kapatiran tayo na ibinigay sa atin ang Diyos. Para tayo, una ay magtulong-tulong sa pagsunod sa kautusan, bilang mga sangkap ng katawan ay sama-samang makagawa ng kalooban ng Diyos. Tayo'y mag-alalayan, magtulong-tulong sa anumang paraan po na ipinahihintulot ng Panginoon, sa anumang paraan na ating maaalalayan ang kapwa natin sangkap na sumasampalataya, obligasyon po natin ito sa isa't isa. At hindi po pinag-uusapan kung saang dako kayo naroroon. Hindi naman dahil nandito kayo sa South Korea ay hindi na kayo kasama po o kaya nasa iba kayong bansa. Dahil ang katawan po, kagaya ng pinag-aralan natin, iisa. Kaya sama-sama po tayo saan man panig ng mundo kayo naroroon, mga kapatid. At ngayong gabi, siyempre, bago po tayo dumako sa atin pong serbisyong kapatiran ang pagsasanay, bigyang daan muna natin po ang ating tampok na topic trivia. Nagkalat ang mga usapin sa social media. Sa halip na kung ano-anong komentaryo ang ating sasabihin, tandaan natin na ang aral sa atin, ayon kay Apostol Pablo, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Kung kailangan mong magsalita, dapat maging laging may biyaya ang ating pananalita upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Hindi yung tayo pa ang parang maghahatak ng away, pagtatalo at pagkakabahabahagi. Mabuti nga sana kung halimbawa mayroong ganito, may issue na ganoon. Ang sabi po ng Biblia, ang i-post mo, sitas. Wala ka nang sasabihin. Yun na ang sasabihin mo. Kaya bahala na sila doon. Halimbawa, kinomentaryuhan. Edi ikaw na ang magaling. Hindi po. Basahin na lang po ninyo. Pakibasa na lang po. Baka pwede pong i-consider ninyo yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Siguro, one way or the other, mahirap kung mataas ang pride mo, ang wika ni Kuya. Feeling mo mahirap gawin. Pero kung sa pagsunod natin sa Diyos, ay natanggal mo na nga yung mga bisyo mong mahihirap tanggalin. Yan, madaling tanggalin sa akin yung ibang bisyo. Pero yung bisyong dumaldal, mahirap. Bisyo din kasi kung minsan yan. Yung talagang hindi matahimik ang bunganga. Ang sabi ni Kuya, let this serve as a reminder to all of us. Let us all be reminded by that. Kasi we need to reach that level of maturity bilang mga Kristiyano sa paglilingkod sa Diyos. Na kung meron tayo halimbawa in the past, may realization naman tayo. Iwan natin.
Ang ibig sabihin, ilagay natin doon sa maayos. Meron tayong ganito, merong nagawang ganoon. Hindi naman para kondinahin ng kahit na sino. Pero baguhin natin. And tulong-tulong pa rin po tayo. Babalik na naman tayo doon sa ating prinsipyo na magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya tulong-tulong tayo, magpapaalalahanan sa isa't isa. Hindi tayo mag-aaway-away dahil pinaalalahanan mo. Hindi. Pwede naman tayong magpaalaala din ng maayos. We can always say things in a nice manner and in a biblical manner, in a Christian manner. Pwede naman natin na magawa yon. Kasi minsan may mga tao kahit wala nang may katwiran, hindi pa rin naman magpapatalo. At ang sabi nga, the first one who will run out of argument will be the first one to raise his fist. Kaya makikita mo, mamaya may nagsusuntukan na. Bakit? Somebody ran out of argument already. Hindi lang naman yan sa mga politiko lang. Kasi may nag-aaway dahil kay Nora at saka kay Vilma noong araw. Kaya mayroong nag-aaway kung sino ang mas gwapo. Sino mas magaling? Si Morissette ba o si Regine Velasquez? May mga ganoon. Ultimo yan pinag-aawayan. Kaya halimbawa, mas gusto ng isa na kumanta si Martin Rivera kaysa kay Gary Valenciano. Ikaw naman gusto mo naman si Gary Valenciano. Nag-away na. Meron kasing mga fans na talagang mga fanatics. Mga pinag-aawayan kung sinong magaling na artista. Yun bang Koreano o yun bang Hapon? Kaya inireiterate ni Kuya na hindi po politika ang pinag-uusapan natin. Yung sinasabi natin sa mga maliliit na bagay that insinuates yung pagkakabahabahagi, pagtatalo. Mayroon, ang sabi nga ni kapatid na Sunny, basketball lang ang pinagtatalunan. Sino ba ang magaling? Si Atoy ko o si Jaworski? Kwento ni Kuya na noon nga raw ay kinakantyawan siya ni Atoy ko. Ang sabi sa kanya pag hindi nakakashoot sa free throw si Kuya, alam mo, Kuya, bakit hindi ka makashoot sa free throw? Bakit ba? Kasi shoot ni Jaworski ginagaya mo. Salbahe ka talaga. Kasi alam ko naman, Toyota ka, hindi ka Crispa. Kasi yung lola ni Kuya ay maka-Toyota noong araw. Pero para ipagpalit mo ang pagiging Kristiyano, hindi tama yon. Kasi ito lang yung napapanahon ngayon, kaya iyon ang nabanggit ni Kuya. But it actually includes everything. Kasi minsan, pagluluto lang. Ano ang masarap? Pinag-aawayan sa social media. Pati ba naman yung lalagyan ba ng gata o hindi? Magmumurahan na dahil lang yung isa gusto may gata, yung isa ayaw. Yung isa, hindi, masarap yan pagka maanghang. Yung isa naman, ay naku, puro na lang kayo maanghang. Sira na taste buds nyo. Walang masarap sa inyo kung hindi maanghang. Talaga namang napakaraming pinag-aawayan sa social media. Kaya ang bili ni Kuya, basta't manatili tayo doon sa katwiran ng Diyos na ating pinanghahawakan. Kaya may papayo ko din po sa ating mga kapatid, lalo na yung, meron din kasi tayong mga kapatid na halimbawa ay mga, mga politiko rin, Meron sila ring posisyon sa gobyerno, merong tumatakbong mayor, wag nating maging parang plataforma yung manira ng kalaban sa politika. Sabihin natin yung atin, ipakita natin kung ano yung magagawa natin, at ipakita natin kung ano yung pwedeng maging kapakinabangan ng mamamayan doon sa magiging desisyon nila kung kayo ang ilalagay, kayo ang ihahalal. Pero para ang maging batayan ng ating parang kampanya, sirain yung kaaway, di ba? Ilaban natin ang usap natin doon sa isang paraan na makakristyano, na ano yung ating magagawa, na hindi po tayo naghahanap ng gulo ang hanap natin. Kung meron man halimbawang nang-aaway sa atin, hindi tayong gumagawa nun. At manatili pa rin naman na nandoon tayo sa track nung gusto ng Diyos.